Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC Grade 4 Term 1 Examination Reviewer. Panuto, basahin ang bawat pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Simulan na natin mga bata. Ang natatanging kakayahan ng tao. Ang tao ay natatangi sa lahat ng nilalang dahil siya ay may kakayahang mag-isip, magpasya, at umunawa ng damdamin ng iba. Sa paaralan, ipinapakita ito sa pamamagitan ng mabubuting desisyon, paggalang sa kapwa, at pag-aalaga sa damdamin ng iba. Halimbawa, kapag may kaibigan na malungkot, maaaring magpakita ng malasakit sa pamamagitan ng pakikinig at pagbibigay ng magagandang salita. Ang kakayahang magmahal at umunawa ay nagpapakita ng pagiging tunay na tao. Dahil dito, mahalaga na gamitin ang ating isip at damdamin upang mapabuti ang ating sarili at pakikitungo sa ibang tao. Number 1, ano ang isa sa natatanging kakayahan ng tao ayon sa teksto? A. Lumipad, B. Mag-isip, C. Lumangoy sa dagat, o D. Magbago ng kulay. At ang tamang sagot ay letter B. Number 2, ano ang ipinapakita ng tao kapag siya ay umuunawa ng damdamin ng iba? A. Pagiging hayop, B. Pagiging malakas lamang, C. Pagiging mabuting tao, o D. Pagiging tahimik lamang. At ang tamang sagot ay letter C. Number 3, ano ang ginagawa kapag may kaibigang malungkot? A. Tinatawanan, B. Pinapagalitan, C. Pinapakinggan at pinapalakas ang loob, o D. Iniiwan. At ang tamang sagot ay letter C. Number 4, bakit natatangi ang tao kumpara sa ibang nilalang? A. Dahil may buntot ang tao, B. Dahil may kakayahang mag-isip at magmahal, C. Dahil mabilis tumakbo, o D. Dahil may pakpak. At ang tamang sagot ay letter B. Number 5, ano ang layunin ng paggamit ng isip at damdamin ayon sa teksto? A. Upang maglaro lamang, B. Upang sirain ang kapwa, C. Upang umiwas sa tao, o D. Upang mapabuti ang sarili at pakikitungo sa iba. At ang tamang sagot ay letter D. Ang halaga ng katapatan sa pamilya. Sa isang masayang pamilya, mahalaga ang pagiging matapat sa isa't isa. Pag may problema, sinasabi ang totoo upang mas madaling maunawaan at malutas ito. Ang katapatan ay nagpapalakas ng tiwala at samahan sa loob ng tahanan. Halimbawa, kung may nabasag na gamit sa bahay, mas mabuting magsabi ng totoo kaysa magtago ng pagkakamali. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang mas malaking problema at napapanatili ang maayos na relasyon sa pamilya. Ang pagiging matapat ay isang pananagutan ng bawat kasapi ng pamilya upang manatiling masaya
at matatag ang samahan. Number 6. Ano ang mahalagang katangian na ipinakita sa teksto? A. Katamaran, B. Katapatan, C. Kalungkutan, o D. Katalinuhan. At ang tamang sagot ay letter B. Number 7. Ano ang dapat gawin kapag nakabasa ng maling gawa sa bahay? A. Itago ang totoo, B. Magsinungaling, C. Sabihin ang totoo, o D. Tumakbo palayo. At ang tamang sagot ay letter C. Number 8. Ano ang nagiging resulta ng pagiging matapat sa pamilya? A. Away, B. Tiwala at maayos na samahan, C. Takot, o D. Lihim. At ang tamang sagot ay letter B. Number 9. Nabasag mo ang baso sa mesa. Ano ang tamang gawin? A. Itatago at sisisihin ang iba. B. Aalis ng tahimik. C. Sasabihin sa magulang ang totoo. O D. Magagalit sa kapatid. At ang tamang sagot ay letter C. Number 10. Nakita mong nagkamali ang kapatid mo sa gawaing bahay. Ano ang nararapat mong gawin? A. Itago ang kanyang pagkakamali. B. Sabihin sa magulang nang pinalalaki ang sitwasyon. C. Tulungan siyang itama ito at sabihin ang totoo kung kailangan. O D. Tawanan siya. At ang tamang sagot ay letter C. 11. Ano ang tamang gawi upang mapanatili ang magandang samahan sa pamilya? A. Pagsisinungaling kapag may mali. B. Pag-iwas sa usapan. C. Katapatan at pagbibigay ng tamang impormasyon. O D. Pagtimtim ng galit. At ang tamang sagot ay letter C. Ang pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata. Ang paaralan at komunidad, mahalaga ang pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata. Ang bawat bata ay may karapatang mag-aral, maglaro at makinig ng may respeto. Bilang isang mag-aaral, tungkulin mong igalang ang opinyon ng iba, makinig kapag may nagsasalita, at iwasan ang panunukso o pananakit ng damdamin. Sa ganitong paraan, napapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa loob ng klase at sa komunidad. Ang pagiging magalang ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawain. Number 12. Ano ang pangunahing ideya ng teksto? A. Ang pagiging malakas sa laro. B. Ang pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata. C. Ang pagkakaroon ng maraming laruan. O D. Ang pag-uwi ng maaga sa bahay. At ang tamang sagot ay letter B. 13. Bakit mahalaga ang paggalang sa kapwa-bata? A. Upang magkaroon ng gulo.
D. Upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. C. Upang maiwasan ang pag-aaral. O D. Upang mag-away ang mga bata. At ang tamang sagot ay letter B. 14. May kaklase kang nagsasalita sa klase. Ano ang dapat mong gawin? A. Putulin siya habang nagsasalita. B. Lumabas ng silid. C. Tumawa sa kanya. O D. Makinig ng maayos at huwag sumingit. At ang tamang sagot ay letter D. 15. Nakita mong inaapi ang kaklase mo. Ano ang tamang gawin? A. Makisali sa panunukso. B. Pabayaan lang. C. Ipagbigay alam sa guro at ipagtanggol ang kaklase. O D. Tawanan siya. At ang tamang sagot ay letter C. 16. Alin ang pinakamagandang pahayag ng paggalang sa kaklase? A. Ang galing mo pero mali ka. B. Hindi ka marunong. C. Maganda ang iyong sagot. Salamat sa pagbabahagi. O D. Tumahimik ka na lang. At ang tamang sagot ay letter C. 17. Alin ang maaari mong gawin upang maipakita ang paggalang sa karapatan ng kapwa-bata sa klase? A. Sumigaw habang may nagsasalita. B. Makipag-away sa kaklase. C. Tumalikod sa guro. O D. Makinig at magtaas ng kamay bago magsalita. At ang tamang sagot ay letter D. Ang pananalig sa Diyos bilang gabay. Ang pananalig sa Diyos ay mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Sa pamamagitan nito, natututo tayong gumawa ng mabuti, magpakumbaba at sumunod sa tamang aral ng ating pananampalataya. Ang mga aral na ito ay tumutulong upang mapabuti ang ating mga kilos at pakikitungo sa kapwa. Kapag may pagsubok, ang pananalig sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang pagdarasal, pagsisimba o pagsamba, at paggawa ng mabuti ay ilan sa mga paraan ng pagpapakita ng pananampalataya. 18. Ano ang dapat gawin kapag may problema sa pamilya ayon sa aral ng pananalig sa Diyos? A. Sumigaw at magalit. B. Manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. C. Umalis ng bahay. O D. Itago ang problema. At ang tamang sagot ay letter B. 19. Ano ang tamang gawin na pagpapakita ng pananalig sa Diyos sa araw-araw? A. Hindi pagsunod sa utos ng magulang. B. Pagdarasal bago kumain. C. Pagsisinungaling sa guro. O D. Pananakit ng kapwa. At ang tamang sagot ay letter B. 20. Ano ang tamang kilos kung nais mong ipakita ang iyong pananampalataya sa Diyos? A. Pagsuway sa aral. B. Paggawa ng mabuti sa kapwa. C. Pag-iwas sa simbahan. O D. Pagiging marahas.
At ang tamang sagot ay letter B. 21. Ano ang epekto ng pagkakaroon ng pananalig sa Diyos sa buhay ng tao? A. Nagiging magulo ang buhay. B. Lumalayo sa pamilya. C. Nawawala ang pag-asa. O D. Nagkakaroon ng gabay sa tamang kilos. At ang tamang sagot ay letter D. 22. Alin ang nagpapakita ng tamang relasyon ng pananalig sa Diyos at pag-uugali? A. Kapag may pananalig, gumagawa ng mabuti. B. Kapag may pananalig, gumagawa ng masama. C. Walang epekto ang pananalig sa kilos. O D. Ang pananalig ay para lamang sa simbahan. At ang tamang sagot ay letter A. 23. Ano ang ipinapahiwatig ng pagdarasal sa oras ng pagsubok? A. Kawalan ng tiwala sa sarili. B. Paghingi ng gabay at lakas sa Diyos. C. Pag-iwas sa problema. O D. Pagkawala ng pag-asa. At ang tamang sagot ay letter B. Pagiging mapanagutan sa kalikasan. Ang mga puno at halaman ay mahalaga sa buhay ng tao. Nagbibigay ang mga ito ng malinis na hangin, lilim at pagkain. Kaya mahalaga na alagaan at paramihin ang mga ito. Bilang isang bata, may tungkulin kang pangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura, pagdidilig ng halaman, at hindi pagsira sa mga puno. Ang mga simpleng gawain na ito ay nakatutulong upang mapanatiling ligtas, malinis at maayos ang kapaligiran. 24. Bakit mahalaga ang pag-aalaga sa mga puno at halaman? A. Dahil nakakapaglaro sa kanila. B. Dahil nagdudulot sila ng gulo. C. Dahil hindi sila mahalaga. O D. Dahil nagbibigay sila ng malinis na hangin at pagkain. At ang tamang sagot ay letter D. 25. Ano ang tungkulin ng bata sa kalikasan? A. Sirain ang mga puno. B. Alagaan at panatilihing malinis ang kapaligiran. C. Putulin lahat ng halaman. O D. Itapon ang basura kahit saan. At ang tamang sagot ay letter B. 26. Ano ang maaaring mangyari kung hindi aalagaan ang mga puno at halaman? A. Lalong gaganda ang kapaligiran. B. Magiging malinis ang hangin. C. Dadami ang pagkain. O D. Magkakaroon ng polusyon at pagkasira ng kalikasan. At ang tamang sagot ay letter D. 27. Alin ang nagpapakita ng ugnayan ng gawain at epekto sa kalikasan? A. Pagtatanim, mas malinis na kapaligiran. B. Pagtatapon ng basura sa ilog, malinis na tubig. C. Pagsira ng puno, mas maraming lilim. D. Pagputol ng halaman, mas maraming hangin.
At ang tamang sagot ay letter A. 28. Alin ang pinakamainam na gawain para sa isang batang mapanagutan sa kalikasan? A. Pagsira ng halaman, B. Pagtatanim ng puno, C. Pagtatapon ng basura sa ilog, o D. Pagputol ng mga sanga ng walang dahilan. At ang tamang sagot ay letter B. 29. Alin ang pinaka-epektibong paraan upang mapanatiling malinis ang paligid? A. Hindi pagsunod sa mga alituntunin, B. Pagtatapon ng basura kahit saan, C. Wastong segregasyon at paglilinis ng kapaligiran, o D. Pag-iwan ng basura sa bakuran. At ang tamang sagot ay letter C. 30. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng mabuting kaugaliang Pilipino? A. Pagiging tamad, B. Pagiging masayahin, C. Pagiging makasarili, o D. Pagiging magulo. At ang tamang sagot ay letter B. Good job, everyone! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!